Pangalawa, accept that God rules even when life feels out of control. Tatanggapin mo at yayakapin ang katotohanan na ang Diyos ay naghahari pa din kahit pakiramdam mo ay wala ng kontrol ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Kaibigan ko, sa unang punto ay tinawag tayong kilalanin na lahat ay pag-aari ng Diyos at siya ang may-ari ng lahat ng kingdom. Ngayon naman, tinatawag tayong tanggapin. Tanggapin na kahit parang magulo, kahit parang walang direksyon, ang Diyos ay patuloy na naghahari at patuloy na namumuno sa atin. Alam mo ba, ang isa sa pinakamahirap gawin bilang Kristiyano, hindi ang maniwala na may Diyos. Ang pinakamahirap gawin bilang Kristiyano, hindi rin ang umamin na ang Diyos ay makapangyarihan. Madali lang yung sabihin na God is powerful. Tama ba? Pero ito yung mahirap gawin bilang Kristiyano. Ang maniwala na siya pa rin ang may control kahit parang yung mga nangyayari sa iyong buhay ay nawalan na ng control o hopeless situation na. Tama ba? Yan yung mahirap gawin. Na magtiwala tayo na siya pa rin yung may control. Lord, ang hirap-hirap ni itong pinagdadaanan ko nito, parang wala ng pag-asa. Ang hirap na magtiwala. Hindi ko alam kung may plano ka talaga sa buhay ko. Kapag buhay mo ay nasa ayos, kaibigan, madali mong sabihin, God is good. Pero kapag lahat ng plano mo biglang gumuho, kapag may sakit, may pagkawala, may kabiguan, ang tanong, kaya mo pa rin bang sabihin, God is in control? Yan ang punto ni Nebuchadnezzar. Isipin mo siya, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Walang hari na kasing yaman niya noon. Walang hari na kasing galing at kasing tindi ng impluensya niya. Pero sa isang iglap, kinuha ng Diyos yung lahat. Yung dating nakaupo sa trono, kumakain na ng damo. Yung dating pinupuri ng mga tao, naging parang hayop sa mata ng lahat ng tao. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na matutunan niyang kahit wala ka ng kontrol, may Diyos pa rin may kontrol. Haring iniisip niya, naku, paano pa ako babalik sa kaharian ko? Yung sarili ko ng pag-iisip, hindi ko mapatino. Kumakain na lang ako ng damo. Sobrang baba ako na. Ano pang respect ang aanihin ko sa aking mga nasasakupan? Naging ganito na ako. Pero tingnan mo, God is in control. Alam niya kung anong ginagawa niya. Sabi sa Daniel 4:35, ang lahat ng naninirahan sa lupa ay ibinibilang na wala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Wow! Ang ibig sabihin, walang makakahadlang sa kagustuhan ng Diyos. Walang makakapigil sa plano niya. At kahit anong gulo sa paligid natin, hindi kailanman naguguluhan ang Diyos. Sabi nga ni Joshua Mack, when we say that God is sovereign, we are affirming that there is a God. He is King and He has a plan. And what occurs in this world is all part of the unfolding of that eternal plan. Grabe, no? Lahat ng nangyayari kahit hindi mo maintindihan, kahit masakit, kahit tila mali, ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. At kahit hindi mo makita ngayon, darating ang araw na makikita mong may layunin pala lahat ng yon. Naalala mo ba yung panahon ng pandemic? Akala ng marami, tapos na ang mundo. Ang daming negosyo nagsara, ang daming pamilya nagdusa, ang daming planong nasira. Pero ngayon, kung titignan mo pabalik, makikita natin na may ginawang malalim ang Diyos. Meron palang purpose. Maraming natutong manalangin. Maraming lumapit sa Diyos. Nagkaroon tayo ng ministry sa online. Maraming nagbalik loob sa Diyos. Maraming natutong ipagkatiwala hindi lang ang trabaho kundi ang buhay nila mismo sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Minsan, kailangan muna tayong mawalan ng kontrol para ma-realize nating siya lang talaga ang may kontrol. Sabi nga ni Charles Spurgeon, there is no attribute more comforting to His children than the doctrine of divine sovereignty. Alam mo kung bakit comforting? Kasi kahit magulo, kahit hindi mo alam ang gagawin, pwede mong sabihin, Lord, di ko alam kung ano itong nangyayari sa akin, pero nagtitiwala po ako na ikaw pa rin ang may control at nakaupo sa trono. Ikaw ay sovereign.
Minsan parang gusto nating questionin ang Diyos. Lord, bakit mo to hinayaan? Lord, bakit ang tagal ng sagot? Lord, bakit parang hindi mo ako naririnig? Pero tingnan mo kung ano sinabi ni Daniel sa Daniel 4:35. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ano daw ang sabi? Walang makakapagsabi sa kanya, ano ba ang ginagawa mo, Lord? Mali naman yata yan, kaibigan. Hindi dahil wala tayong karapatang magtanong. Pwede tayong magtanong sa Diyos anytime. Pero ang sinasabi, ang point, may mga bagay na mas malaki kaysa sa ating pangunawa. Na tanging ang Diyos lang ang nakakaunawa. Kung laging maiintindihan mo ang lahat ng ginagawa ng Diyos, ibig sabihin, ikaw na ang Diyos. Tama ba? Kaya tanggapin mo na God rules even when life feels out of control. Misa pinapaalala ng Diyos sa atin ang kanyang sovereignty sa mga panahon na wala talaga tayong magagawa na. Yung hindi natin nakokontrol. Yung panahon na kahit anong plano mo, hindi na gumagana. Yung lahat ng daan, parang sarado na. Kahit sarado ang pinto, tandaan mo ito. Bukas ang langit. At sa mga panahong yon, doon mo makikilala ang Diyos na tunay na sovereign. Kaya nga, paano tayo magre-respond doon sa mga panahon na yon? Magre-respond tayo in faith. Lord, dahil ikaw ay sovereign, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi siya bumababa sa trono kapag may problema ka. Hindi siya natatakot kapag may magulo sa bansa. Hindi siya nagugulat kapag may diagnosis sa ospital o notice ka sa trabaho mo. Hindi siya kinakabahan sa mga bagay na nagpapapanik sa atin. He is still ruling and is still sovereign. Naalala mo si Job? Di ba? Lahat ng meron siya, kinuha ng Diyos. Yaman, pamilya, kalusugan, lahat na. Pero salit na magreklamo, tingnan mo sabi ni Job. Job 1:21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Grabe, no? Grabe yung perspective ni Job. Alam niya na sovereign si God. Sino sa atin na makakapagsabi ng ganun sa gitna ng pagkawala? Ang kaya lang magsabi niyan ay yung taong tanggap niya na ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Lord, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw sa'yo kasi alam ko na ikaw ay sovereign, ikaw ay may control. Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din naman akong babalik sa'yo. Pero pagbalik ko sa'yo, ako yung pinakamayaman na nilalang mo dahil kasama kita. Ikaw yung aking portion. Ikaw yung aking inheritance. Sabi ni Matthew Henry, the dominion of God is unchanged while the generations of men pass away. Ang ibig sabihin, lahat nagbabago pero ang Diyos hindi. Pwedeng magpalit ang mga tao, pwedeng magpalit ng presidente, magbago ang panahon, bumagsak ang ekonomiya, pero ang Diyos, steady lang sa trono niya. May isang babae sa Bay, St. Louis, Mississippi, nawalan ng bahay dahil sa Hurricane Katrina. Sa gitna ng unos, umakyat silang mag-anak sa attic habang tumataas ang baha at lumalakas ang hangin. Naririnig nila ang alulong ng hangin, ang pagbagsak ng mga bahay sa paligid, at ang pag-uga ng pundasyon ng sarili nilang tahanan. Ang bahay ng anak niya na katabi lang nila, naku, nilamon na ng tubig. Pero habang nakasiksik sila doon sa attic, sama-sama sila, mag-anak, may kapayapaang bumalot sa kanya. Alam mo, sabi niya, we were terrified, but this one thing I knew, I belong to God. I did not know how this was going to work out, but I knew my life was in His hands. Grabe, no? Sa gitna ng literal na bagyo, natutunan niyang hindi niya kailangang kontrolin ang lahat kasi alam niyang ang Diyos ang may hawak ng lahat. Yun ang peace in the storm. Hindi dahil tahimik ang paligid, kundi dahil tahimik ang puso. Dahil alam mong ang Diyos ay hari pa rin kahit bumabagyo ang hangin. Palagi nating isipin, Lord, may problema ako. Ito yung nangyayari. Pero teka, hari ka eh. May gagawin ka.
Ikaw yung hari. Ipapaalam ko sa'yo lahat ng nangyayari sa akin. Sasabihin ko sa'yo, nararamdaman ko. Sasabihin ko sa'yo na malungkot ako. Sasabihin ko sa'yo na natatakot ako. Pero at the end of the day, sasabihin ko pa rin na hindi ko kailangan matakot dahil ikaw yung hari. Ito ang ibig sabihin ng pagtanggap ng sovereignty ng Diyos. Hindi mo kailangan makita kung paano aayusin ni Lord yung lahat. Sapat nang alam mo siya ang may control ng lahat. Baka ngayon ikaw ay nasa sitwasyon na parang magulo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad. Hindi mo alam kung saan pupunta ang negosyo mo. O baka may diagnosis ka na sinabi sa'yo ng doktor. Pero kapatid, tanggapin mo ito. Hindi kailangan malinaw sa'yo ang plano. Basta malinaw sa'yo kung sino ang nagplano. Tandaan mo yan. Pwedeng hindi mo alam kung ano yung plano ng Diyos. Basta ang malinaw kung sino ang nagplano. Ang nagplano ay ang Diyos. Ang may purpose ay ang Diyos. At kung siya ay sovereign, meron siyang gagawin. Kapatid, baka ngayong panahon na ito, tinuturuan ka lang ng Diyos ng bagong wika. Hindi wika ng pagrereklamo, kundi wika ng pagtitiwala. Hindi wika ng takot, kundi wika ng pananampalataya. Hindi, Lord, bakit? Kundi, Lord, salamat. Kasi kahit hindi ko maintindihan, alam kong may ginagawa ka. Kaya nga, ngayong linggo, tanggapin mo ito sa puso mo. Lord, kahit magulo, hawak mo pa rin ako. Sabihin mo sa Diyos, hindi ko alam kung anong mangyayari, pero alam ko kung sino ang may hawak ng mangyayari. Ikaw pa rin yun, Lord.